kagalakang dulot ni Jesus. Tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng Adbyento at tinatawag natin itong Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at hinihintay natin ang kanyang pagparito hindi sa takot, ngunit sa matinding kagalakan. Ang Gaudete ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay magalak. Sa linggo ng Gaudete, sinasabi sa atin na magalak ka at malapit na ang Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo sa linggong ito ay ipinagpatuloy ni Juan Bautista ang kanyang gawain na paghahanda sa mga tao upang matanggap ang pagdating ng Mesiyas. Tinuruan niya sila na ituwid ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapabinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Binigyan niya ng mga konkretong pamamaraan ang mga iba't ibang taong lumapit sa kanya na maipapakita ang kanilang kahandaan at pagtalikod sa nakaraang kasalanan para makapasok sa bagong buhay na kanyang iminungkahi. Iiral na ang pagbibigayan at katarungan para sa lahat. Ano nga ba ang magdudulot sa atin ng tunay na kagalakan? Nabubuhay tayo sa daigdig na laging mabilis ang pagbabago, kung saan tila nawawala sa magdamag ang kinaugaliang moral na pagpapahalaga at paraan ng pagkilos. Sa isang banda, ito ay isang daigdig ng mga tunggalian, kung saan dagsa ang mass media ng mga larawan ng tagumpay, na nababalot ng karangyaan at kapangyarihan. At sa kabilang dako naman ng pagkabigo sa di mailarawang pagdurusa, kahirapan at pagkaapi ng iba. Ang mga biglaang pagbabagong ito ay nagtatanong hindi lamang sa kahulugan ng ating pang-araw-araw na pagkilos, kundi sa ating buong Kristiyanong pananaw sa buhay at pangunahing moral na pag-uugali at pagpapahalaga. Sapagkat sa gitna ng lahat ng ating mabilisang pag-unlad sa ngayon, natutuklasan pa rin natin ang ating sarili na nalilito at di makakilos sa kawalan ng katiyakan tungkol sa pinakabatayan ng ating Kristiyanong moral na pamumuhay. Sa dami ng alternatibong ibinibigay ng mundo ngayon, nahihirapan tayong kilalanin ang tunay at totoo. Para kasing yung mga makapangyarihan at may kakayanang magbayad at mga media influencers ang basihan ng katotohanan sa ngayon. Si Juan Bautista, bagamat influencer din noon sa kanyang panahon, hindi pinasikat ang sarili, kundi itinuro niya sa mga tao ang tunay na bida, ang katotohanan, ang daan, ang buhay. Jesus ang pangalan niya. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, ipinakikilala sa atin ni Juan Bautista si Jesus. Naghahanap kasi ang mga puso ng tao sa Diyos, tulad ng mga Israelita. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang
hinihintay. Malinaw kay Juan na hindi siya ang magbibigay ng ganap na kagalakan, kundi si Jesus. Ang kanyang pangangaral ay isa lamang paraan upang maranasan ng mga taong ito ang kagalakan na hatid ni Jesus, dahil handa na ang kanilang puso sa pagtanggap sa Kanya. Hindi sapat ang binyag upang maranasan ang kagalakang hatid ni Jesus. Hinihiling din ang pagiging bukas palad at pagbabahagi sa iba. Ito ang tunay na paghahanda sa pagdating ni Jesus na siyang may dala ng tunay na kagalakan. Ayon kay Pope Francis, ang kagalakang dulot ng Ebanghelyo ang pumupuspos sa puso at buhay ng mga nakakilala kay Jesus. Ikaw, hinahanap mo rin ba ang Diyos? Gusto mo rin bang maranasan ang kagalakan na hatid ni Jesus? Sundin natin ang sinabi ni San Juan Bautista sa mga tao. Una, pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Sa paghahanda natin sa pagdating ni Jesus, kinakailangan ng isang malinis at tapat na puso. Tularan natin ang buhay ng mga banal na tao na nagbagong buhay at lubusang sumunod sa mga salita ni Jesus. Ikalawa, magbahagi sa kapwa. Sa gitna ng isang makulay at magarbong mga paghahanda, ay huwag nating kalimutan ang mga kapatid nating nangangailangan upang maranasan din naman nila ang kagalakang hatid ni Jesus. Ikatlo, maging makatarungan sa lahat ng bagay. Sa ating pagbasa, maririnig natin ang hamon ni San Juan sa mga kawal na maging makatarungan. Ito rin ang hamon sa atin ngayong hinihintay natin ang pagdating ni Jesus. Maging makatarungan sa maliit o malaking bagay.